Isang mapagpalang araw po sa inyo, Sir Blair. Lalong-lalo na po sa mga giliw ninyong tagapakinig at tagasuporta sa inyong YouTube channel. Ang kwentong aking ibabahagi ay nangyari taong 1985. Isa po akong mahusay na albularyo sa aming baryo. Sikat po ako dahil marami na po akong napagaling na taong may malulubhang karamdaman. Meron po kasi akong kakayahan sa paggamit ng orasyon, lalo na ang pagsasagawa ng santigwar at pagtatawas ay alam ko rin. Lahat ay natutunan ko po sa aking namatay na lolo Damian. Hanggang isang araw, kinailangan ko pong hanapin ang mutya ng palaspas kasama ng aking kaibigan na si Nolan. Dahil siya ang nakakaalam kung saan ko matatagpuan ang mutya na magbibigay sa akin ng karagdagang kapangyarihan sa panggagamot. Hindi ko po inaasahan na maliligaw kami at makakakita ng dalawang uri ng aswang na naglalaban. At doon po nagsimula ang nakakakilabot kong karanasan na hindi ko po makakalimutan. Kilalanin niyo na lamang po ako sa pangalang Raul. At ito ang aking kwento. Nolan, sigurado ka ba sa tinatahak nating daan? Oo naman. Bakit mo naitanong? 2 oras na tayo naglalakad sa gubat na to. At hanggang ngayon, hindi pa rin natin nahahanap ang kinaroroonan ng puno ng palaspas. Ano ka ba naman, tol? Huwag ka kasing mainip. Konting tiyaga pa, mahahanap din natin ang kinaroroonan ng puno ng palaspas. Isa pa, kung saan nagpapakita ang mutya ng palaspas sa taong karapat-dapat na magmamay-ari sa kanya. Kaya halika na. Huwag ka kagad sumuko. Ikaw talaga, oo. Ay nako, kinakabahan kasi ako sa lakad nating to eh. Pakiramdam ko parang naliligaw na tayo eh. Ewan ko sa'yo, pambira ka naman, oo. Hindi tayo naliligaw, no? Kabisado ko ang lugar na to, pati ang daan. Kaya huwag ka mag-alala. Minsan na akong naisama ni Lolo sa lugar na to para maghanap na rin ng mga mutya. Kaya magtiwala ka sa akin. Hindi tayo maliligaw. Dati ko na rin alam ang tungkol sa kinaroroonan ng mutya ng palaspas. Pero hindi ko naman alam na ganito pala kahirap ang kailangan kong pagdaanan bago ko mahanap ang mutya na yun. Isa pa, malapit nang maubos ang gas ng gasera natin, oh. Baka mahirapan tayo kapag namatay ito. Hindi agad mauubos ang gas ng gasera natin, Raul. Dahil sigurado akong sapat yan sa paglalakbay natin na to. Kaya huwag ka na mag-alala. Isa pa, maliwanag naman ang sikat na buwan eh. Kaya makikita pa rin natin ang dinadaanan natin. Sige na, bilisan mo na lang ang paglalakad para makarating na tayo sa gitna ng kagubatan. Ipinagpatuloy namin ang paglalakad. Tinahak namin ang masukal na daan papunta sa pusod ng kagubatan. Doon kasi namin matatagpuan ang kinaroroonan ng nag-iisang puno ng palaspas. Ang puno ng palaspas ay mababa lang. Ang dahon nito ay payat at matigas na para bang tingting. Kadalasan, ginagamit ang dahon nito sa pagtatawas ng mga albularyong may kakayahan sa panggagamot sa mga taong inaalihan ng ligaw na spiritu, landi ng engkanto, parusa ng diwata, at sanib ng masasamang kung ano-anong elemento ng kalikasan. Nang gabing yun, ay pinasok namin ang kagubatan ng bundok ng Dalakupang, kasama ang matalikong kaibigan na si Nolan na siyang nagturo sa akin sa kinaroroonan ng mutya. Ngunit, lumipas ang ilang oras naming paglalakbay, ay wala kaming nahanap na puno ng palaspas. Kaya naman, saglit kaming nagpahinga sa ugat ng malaking puno. Grabe, ayoko na, Nolan. Suko na talaga ako. Nakakapagod maglakad na ba? Bumalik na lang kaya tayo sa baryo natin.
Ang sasakit na ng binti ko eh. Sus, ngayon ka pa ba susuko? Nandito na tayo. Malay mo naman kung sinusubukan ka lang ng mga nilalang na nagbabantay sa kalikasan. Bago ipagkaloob sa'yo, mutya, kailangan mo munang pumasa sa kanilang pagsubok. Alam mo bang ang mutya ay kadalasan ay pinagkakaloob ng mga diwata ng kalikasan sa taong may mabuting kalooban? Tiwala ako na nasa iyo ang mga katangian na yun. Kaya huwag kang susuko. Kaya natin to. Pero dalawang uri ang mutya. Isa sa kabutihan at isa para sa kasamaan. Depende sa uri ng tao. Baka hindi talaga ako nakatakda para sa mutya ng palaspas. Kaya tara na. Umuwi na tayo, Nolan. Pagod na ako eh. Akma na sanang tatayo ako mula sa aking pagkakaupo sa ugat ng puno nang bigla akong nakarinig ng malalakas na pag-angil mula sa kabila ng kakahuyan. Tol, narinig mo ba yung ingay na yun? Oo, naririnig ko rin yung ingay. Mukhang merong nag-aaway na mabangis na hayop sa kabila ng kagubatan. Halika na, Tol, umalis na tayo sa lugar na to. Iba na ang pakiramdam ko eh, delikado tayo rito. Baka nga mababangis na mga hayop yung nag-aaway. Tara na, baka madamay pa tayo. Paano mo siya ng palaspas? Huwag na muna nating isipin yun. Ang mahalaga, makalayo na tayo agad-agad sa lugar na to. Bigla kaming natigilan ni Nolan nang marinig namin ang kaluskos sa aming paligid. Kaya naman, bigla kong hinila ng aking kaibigan para magtago sa malaking ugat ng puno. Maya-maya pa ay merong dumating na mga kalalakihan. Wala silang damit na pang-itaas at walang tigil sa pagsusuntukan. Ilang sandali pa, biglang nagbago ang kanilang mga anyo. Ang isang pangkat ng mga lalaki, naging malaking aso sila, habang ang kabilang partido naman ay biglang nag-anyong malalaking pusa. Nanlaki ang aking mga mata dahil sa mga nilalang na tumambad sa aming paningin. Anak ng putya, bakit kayo pa? Alam ko kung anong klaseng nilalang sila, Raul. Ha? Kung ganun, anong klaseng nilalang sila, Nolan? Aswang sila, Raul. Ang nilalang nakahawig ng aso ay tinatawag na aswang na asbo. At sa kabilang pangkat naman, nakahawig ng pusa. Sila ang mga aswang nakiwig. Diyos ko, anong dahilan at nag-aaway sila rito? Ano nga ba sinasabi ko eh? Ano? Mga aswang sila? Aswang na asbo at kiwig? Anong ginagawa nila rito? Bakit sila naglalaban? Tsaka, paano na? Ano nang gagawin natin, Nolan? Kumalma ka nga lang muna. Pati ako nahahawa na sa'yo eh. Nag-iisip pa nga ako eh kung ano nararapat natin gawin ngayon. Ang labo mo naman eh. Mapapahamak tayo rito eh. At ang hindi ko maintindihan kung bakit sila nag-aaway. Hindi ba't mortal na magkaaway ang aso't pusa? Ganyan din sa lahi ng mga aswang. Naglalaban sila. Mountain na matibay. Ang gawa ng teritoryo. Ang gawa ng trono. At ang masaklap, naiipit tayo sa kanila ngayon. Hindi malabong mangyari na madamay tayo sa kanilang labanan. Ano ang gagawin natin, Nolan? Ayoko madamay sa labanan nila. Kailangan natin makalis sa lugar na to bago pa nila tayo mapansin. Napalinga ako sa paligid para humanap ng daan na matatakbuhan namin para tumakas. Pero wala akong nakita. Mas lalong nagulo ang isip ko dahil sa malakas na angil ng mga aswang na naglalaban. Kitang-kita ko kung paanong nagsalpukan sa gitna ang dalawang uri ng mga aswang. Ang aswang na asbo, kinagat niya ang leeg ng isang aswang na kiwig. Halos maputol ang leeg nito at agad na namatay. Nagpambuno sila, walang gustong magpatalo. Pangil sa pangil, lakas sa lakas ang naging labanan nila. Bumuon din ang pangil ng aswang na kiwig sa leeg ng asbo at winasak nito ang tiyan ng asbo. Habang pinanonood ko silang naglalaban, pakiramdam ko, hindi na ako humihinga ng mga sandaling yon. Dahil sa labis kong takot, agad akong tumakbo at iniwan na ang kaibigan kong si Nolan. Dahilan,
para makita kami ng mga aswang na asbo at kiwig. Raul! Hintayin mo ako! Sandali lang! Bilisan mo! Nakita na nila tayo! Diyos ko po! Hinahabol na nila tayo! Nang marinig ko ang sinabi ni Nolan, hindi na ako lumingon. Diretso naming tinahak ang daan papunta sa kakahuyan. Wala kaming tiyak na patutunguhan. Ang gusto lang namin ay makatakas mula sa humahabol sa amin na mga aswang. Tulong! Tulungan niyo kami! Hinahabol kami ng mga aswang! Huwag ka na sumigaw, Raul! Baka mas lalo nila tayong habulin! Diyos ko! Tulungan niyo po kami! Kahit hindi ako tumingin sa hulihan ng aming daan, alam ko na patuloy na humahabol sa amin ang mga aswang. Nag-aagawan sila habang nag-aaway pa rin. Nagtatalo sila kung sino ang unang lalapa sa aming dalawa ng aking kaibigan. Wala na kaming pakialam kahit saan kami mapunta. Basta't ang mahalaga, makalayo kami sa mga nilalang na humahabol sa amin. Maya-maya pa ay bigla kong naramdaman ang pagbaon ng kuko ng aswang sa aking balikat. Napasigaw ako dahil sa labis na sakit. Bumagsak ako sa lupa at nakita ko ang aswang nakiwig na dahan-dahang lumalapit sa akin. Pero bigla siyang nilukso ng aswang na asbo at nagpambuno silang dalawa habang gumugulong sila sa lupa. Mabilis akong tumayo at ibinato sa kanila ang hawak kong gasera. Tumama ang gasera sa kanilang katawan at kumalat ang apoy sa kanilang dalawa. Ano bang hinihintay mo? Takbo na, bilis! Saka lamang ako nakabawi sa pagkakabigla at sinubukan na tumakbo ulit. Ngunit lumukso sa aming harapan ang umaangin na asbo. Agad siyang umatake sa akin, pero sinalubong ko siya ng sipa na tumama naman sa kanyang muka. Kaya naman, nagkaroon kami ng pagkakataon na makatakbo ulit ni Nolan. Diyos ko po! Hindi na tayo tatantanan ng mga aswang na yan! Tepok tayo! Habol ang hininga na nagpaekis-ekis kami sa daan. Kaya lang, sabay kaming sinunggaban ng aswang na asbo mula sa aming likuran. Nagkahiwalay kaming dalawa ni Nolan. Ako ay nahulog sa balon, habang si Nolan naman ay kinaladkad ng asbo papunta sa madilim na bahagi ng kakahuyan. Nolan! Nolan! Nolan, nasaan ka? Sigaw ko habang nasa loob ng balon. Madilim ang lugar na yon. Maya-maya pa ay bigla kong narinig ang kaluskos ng paa mula sa itaas ng balon. Tinakluban ko ng palad ang aking bibig habang nakatingala ako sa itaas. Nagtago ako sa madilim na bahagi ng balon, kasunod ng paglitaw ng malaking pusa sa itaas. Sinilip niya ako habang tumutulo ang malapot niyang laway. Pinigilan ko ang paghinga habang hindi ko inaalis ang paningin sa aswang. Matagal na tumayo ang aswang nakiwig habang inaaninag niya ang loob ng balon. Mabuti na lang, bigla itong sinunggaban ng aswang na asbo at nawala siya sa aking paningin. Diyos ko, Diyos ko, Diyos ko! Akala ko, katapusan ko na! Inilinga ko ang aking paningin sa loob ng balon. Nanlaki ang aking mga mata nang makita ang isang maliit na puno sa aking kinaroroonan. Lumiliwanag ang dahon dahil sa kabuting nakapalibot sa puno. Ito na yon! Diyos ko! Ito na ang puno ng palaspas! Hindi ko alam na dito lang pala kita matatagpuan. Agad kong nilapitan ang puno ng palaspas. Sakay hinawakan ko ang dahon. Sinuri ko ang puno at sinunod ang sinabi ni Nolan kung paano ko makukuha ang mutya ng palaspas. Bumunot muna ako ng isang kabute
na umiilaw sa dilim. At yun ang aking ginamit para suriin ang puno ng palaspas. Nakita ko ang isang sanga na may nagliliwanag na dahon. Kinuha ko yun at inilagay sa aking bulsa. Halos kasing lapad lamang ng palad ko ang dahon ng palaspas. Ngayong nakuha ko ng mutya ng palaspas, kailangan malaman to ni Nolan. Akmasa nang lalayo ako sa puno ng palaspas nang bigla akong nakarinig ng tinig mula sa puno. Sinabi ng tinig na walang dapat makaalam ng tungkol sa mutya ng palaspas. Ano? Kailangan kong iliman tungkol sa mutya ng palaspas? Pero bakit po? Sumagot ang naririnig kong tinig. Mawawala raw ang bisa ng kapangyarihan ng mutya ng palaspas kapag hinawakan nyo ng ibang tao, at gamitin ko raw ang mutya sa oras na malagay ang buhay ko sa panganib. Sige po. Salamat po. Naiintindihan ko po kung bakit gusto nyong ilihiman tungkol sa mutya ng palaspas. Maraming salamat po at nagtiwala po kayo sa akin. Maaari po bang magpakita po kayo? Gusto ko po kayong makita eh. Habang nakikipag-usap ako sa may-ari ng tinig, ay pilit kong inaaninag ang nilalang na nagbabantay sa puno ng palaspas. Ganun na lamang ang panlalaki ng aking mga mata nang makita ko ang punso at naroroon ang kulay pulang duwende. Duwende? Isa kang duwende? Ang buong akala ko po hindi kayo totoo. Sinabi ng kulay pulang duwende. Napili lamang ang taong pinagpapakitaan niya. Kaya mapalad daw ako dahil sa akin siya nagpakita. Gamitin ko raw sa kabutihan ang mutya ng palaspas. At kahit daw na ano pa ang mangyari, ay wag na wag daw akong papanig sa kasamaan dahil may kapalit na parusa ang sinuman na lalabag sa batas ng mutya ng palaspas. Opo. Makakaasa po kayo na gagamitin ko po ito sa kabutihan. Nagtanong ang pulang duwende kung alam ko raw kung gaano kabisa ang mutya na binabantayan niya. Hindi ko po alam kung gaano po kabisa ang mutya ng palaspas Ngunit ang alam ko, magagamit ko po ito sa panggagamot. Isa pa, kung isusoli ko naman po ito, hindi na po yun mangyayari. Dahil naputol ko na po ito at hindi ko na maibabalik sa dati niyang sanga. Iingatan ko po ang mutya. At maraming salamat po talaga sa pagtitiwala niyo po sa akin. Sinabi ng pulang duwende na malakas daw ang kapangyarihan ng mutya ng palaspas. Hindi lang daw sa panggagamot magagamit ang mutya, kundi may kakayahan daw ito na ibalik sa dating anyo ang mga nilalang ng kadiliman. Nang mga sandaling yon, hindi ko agad naintindihan kung ano ang ibig niyang sabihin. Ngunit alam ko, nakakaiba ang mutya na nasa bulsa ko. Maya-maya pa ay biglang nawala ang liwanag ng puno ng palaspas. Pati ang nakausap kong diwende. Nanginginig ang aking tuhod na tumingala sa itaas ng balon. Tulong! Nolan! Nasaan ka ba? Nolan, nandito ako! Tulungan mo ako! Raul! Raul, nandito ako! Etong kahoy, abutin mo! Kumapit ka! Hihilahin kita pataas! Inilaylay ni Nolan ang kahoy para kapitan ko. Hinila niya yon hanggang sa makaahon ako sa itaas ng balon. Habol ang hininga na bumagsak ako sa lupa ng padapa. Nakita ko na may sugat si Nolan sa braso. Saka ko lang din naramdaman ang sugat ko sa balikat. Tol, may sugat ka. Huwag mo akong alalahanin. Kaya ko na to. Nasaan ang mga aswang? Naglalaban pa rin sila. Pero naligaw ko na sila, huwag ka mag-alala. Ang kailangan lang natin gawin ngayon ay ipagpatuloy ang paghahanap sa mutya ng palaspas. Tara na! Ayoko na, Chong.
Hindi na ako interesado ron. Pagkatapos ng mga nangyari sa atin ngayon, wala na akong ibang gusto kundi ang umuwi. Paano tayo uuwi? Anong paano uuwi? Naliligaw na tayo eh. Hindi ko na alam kung saan ang daan palabas ng kagubatan. Anong gagawin natin? Dito na lamang ba tayo, ha? Paano kapag bumalik ang mga aswang na yun at patayin nila tayo? Bumangon si Nolan at inilinga niya kanyang paningin sa paligid. Ayun, sa bandang yun. Doon tayo pumasok. Baka makahanap tayo ng daan papunta sa baryo natin. Tara na! Tumayo na rin ako at iniayos ko ang aking palaspas sa loob ng aking bulsa. Naunang maglakad si Nolan. Kasunod ako habang inililinga namin ang aming paningin sa paligid. Pagkalipas ng ilang minutong paglalakad, narating namin ang malawak na palayan. Sa gilid nito ay may kalsada. Teka, Anong lugar ba to? sa tingin ko tol, nasa kabilang baryo tayo. Halika, baybayin natin ang kalsada na to. At baka makahanap tayo ng tao na maaari nating paghinga ng tulog. Wala na akong nagawa, kundi ang sumunod kay Nolan. Habang malakas ang tibok ng aking puso dahil sa labis na pag-aalala, maya-maya pa ay inabutan na kami ng pagliwanag sa daan. Ngunit wala pa rin kaming nakikitang tao at mga bahay. Nolan, Anong klaseng lugar to? Bakit hanggang ngayon wala pa rin tayong mahanap ng mga tao? Ni isang bahay, wala rin nakatayo. baka naman Lugar na to ng mga aswang. tol, ang lugar ng mga aswang ay nasa Kakahuyan lang. Wala pa ako natatandaan na merong tirahan ng mga aswang sa ganitong lugar. Palagi sila nagtatago sa mga tao, kaya imposible na may aswang sa lugar na to. Nag-aalala lang ako dahil sa itsura ng lugar na to. Tanging malawak na palayan, Talayban at Kakahuyan ang nakikita ko sa gilid ng daan. Tapos, nakakabingi ang katahimikan na para bang nasa ibang lugar tayo. Ay nako, pabira ka naman oo. Tigilan mo na nga ang kakasabi ng mga ganyan-ganyan. Kaya tayo napapahamak eh. Ang isipin mo muna ay ang makahanap tayo ng bahay pansamantala nating mapagpapahingaan. Sobrang sakit na ng sugat ko sa braso. Nangihina na ako. Sabi ko naman kasi sa'yo kanina gagamutin ko muna sugat mo. May dala naman akong mga gamot dito sa bag ko Mamaya na lang, tol. Teka. Ayun o, sa bandang yun. May mga bahay na ako natatanaw. Nabuhayan kami bigla ng loob ng aking kaibigan na si Nolan. Nang matanaw namin ang mga kubo, halos tumakbo kaming dalawa para lamang makarating kagad. Ngunit pagsapit namin sa lugar na yon, natigilan kami at dismayado sa aming nadatnan. Anak naman ng 7 kamote, oo. Mukhang mas kailangan nila ng tulong natin Marami silang butlig at paso-paso sa katawan, tignan mo naman. Tapos yung iba, butas-butas ang kanilang balat at nilalangaw pa. Grabe ang singaw ng hangin, tol. Hindi ako makakatagal dito. Parang nabubulok. Ano ka ba? Albularyo ka ba talaga o nagpapanggap ka lang na albularyo? Hindi mo ba nakikita na kailangan nila ng tulog mo? May sakit sila at mukhang maluba. Oo, may sakit sila. Pero ngayon lang ako nakakita ng ganyang uri ng karamdaman. Buhay pa sila. Pero parang nang naaagnas na bangkay ang kanilang mga katawan. Kaya nga mas dapat mo silang tulungan at alamin mo kung anong uri ng sakit ang dumapo sa kanilang katawan. Bawasan mo na nga ang pagiging matatakotin mo. Hindi bagay sa'yo Wala sa itsura mo. Hindi ako natatakot sa kanila. Nagulat lang ako sa itsura nila. Pareho lang naman yun Sa pagpapatuloy ng aming paglalakad, tumayo ang mga tao, bata at matanda. Lahat sila ay lumapit sa akin. Hinahaplos nila ang aking katawan na para bang nakikiusap na sila ay gamutin ko. Mas lalo kong kinabahan nang sa pagpasok namin sa tarangkahan ng baryo ay isinarayon ng ilang mga kalalakihan na nagbabantay roon. Maya-maya pa ay napadaan kami sa tapat ng malaking bahay kung saan ay may matandang lalaki ang nakaupo.
at may sakit din ito sa balat. Tuloy kayo sa bahay ko. Anong may paglilingkod ko sa inyo? Huwag kayong matakot sa itsura namin. Isa lamang itong sakit na mahirap malunasan ng pangkaraniwang gamot. Teka, ano ba ang sadya ninyo sa aming baryo? Tatang, naligaw po kami. Balak lang po sana namin na magtanong kung nasaan po kami. Nako, pasensya ka na iyo. Ngunit ang lugar namin ay hindi kabilang sa nakatalang baryo sa probinsyang ito. Hindi kami sakop ng barangay ng kung sino man. Teka, ang labo naman po yata ng sinasabi nyo, Lo. Ako si Lolo Inok. Ang baryo namin ay isang uri ng tribo na pinamumunuan ko. Ang tawag sa tribo namin ay Alpuma. Mukhang malayo ang nilakbay niyong dalawa. Ano ba talagang kailangan nyo? Kailangan lang po namin ng pansamantalang mapagpapahingaan. Bago po kami umalis, kailangan po kasi naming gamutin ang sugat namin. Kung ganun, manggagamot ang kasama mo, ganun ba? Opo, isa siyang mahusay na manggagamot. Napaulat sa pagkakaupo ang matandang lalaki matapos marinig yon, at bumakas sa kanyang muka ang labis na tuwa. Kung ganun, matutulungan niya kami, tama ba? Magagamit niya ang kanyang kakayahan sa aming lahat dito. Hindi naman po ako ganun kahusay, Lolo. Gamutin mo ako, iyo. Kapalit ng isang araw na pagpapahinga niyo sa lugar namin. Dahil kung hindi, mapipilitan kaming patayin kayong dalawa. Ano po? Hindi ako nagbibiro sa sinabi ko. Walang sino man ang nakakalabas ng buhay sa tribo namin hanggat hindi siya nakakagawa ng pabor sa aming lahat. Dahil sa sinabing yon ni Lolo Inok, nagsilapit ang mga taong may sakit sa aming dalawa ni Nolan. Kaya naman, napasiksik ako sa tabi ng aking kaibigan. Kung yan po kondisyon nyo, marunong naman po kaming tumapad sa usapan. Bueno, at nagkakasundo tayo. Ako ang unang magpapagamot. Teka nga pala, ano bang pangalan nyo? Ako po si Nolan. Siya naman po ang aking kaibigan na si Raul. Sige na, simulan nyo na ang panggagamot. Matagal ko nang iniindan sakit ng aking katawan. Ano po bang nangyari sa inyo? Bakit po kayo nagkaganyan? Yan ang kamandagat epekto ng kagat ng mga aswang na kiwik. Sinalakay nila kami. At ito ang nangyari sa aming katawan. Kaya kailangan namin ng tulong ng isang manggagamot. Hala, sige na. Sabihin mo sa amin kung ano mga kailangan mong gamot. Para maipahanda ko na sa aking mga tauhan. Naupo ang matandang lalaki sa sahig na gawa sa kawayan. Ibinaba ko naman ang aking bag na tela. Saka ko inilabas ang mga garapon na mayroong iba't ibang klase ng katas ng gamot. Pagkatapos, nagpakuha ako ng malinis na bao at pinalagyan ko ng baga para sa aking pagtatawas. Tinola naman ang aking alalay sa paghahanda ng mga gamot. Kailangan ko po ng dahon ng sambong para sa pagpapainom po sa mga pasyente. Narinig niyo ba? Kailangan ni Raul ng mga sambong. Mag-ani kayo ng mga dahon ng sambong sa likod ng bahay ni Lena at dalhin niyo rito kagad. Sige na, magmadali kayo. Agad na sumunod sa ipinag-uutos ng matanda ang mga lalaking nakatayo sa tabi nito. Sinimulan ko naman ang pagsasagawa ng pagtatawas. Itinapat ko ang palad ni Lolo Inok sa usok na mula sa bao. Saka ako pumikit at umusal ng orasyon. Maya-maya pa ay bigla kong naramdaman ang kakaibang enerhiya na pumasok sa loob ng aking katawan. Lumitaw ang malakas na liwanag sa aking mga mata.
na tanging ako lamang ang nakakakita. Nagmulat ako at sakto na dumating ang mga taong inutusan ng matanda para sa dahon ng sambong. Alam ko na kagad kung anong klaseng gamot ang gagamitin ko sa matandang lalaki, pati na sa mga taong naroroon. Nolan, tulungan mo akong dikdikin ng dahon ng sambong. Saka katasin. Pigain mo sa garapon na to. Iniabot ko ang kulay asul na bote. Saka ako nagpatuloy sa panggagamot sa matanda. Inilagay ko ang langis sa kanyang sugat. Saka ako nagpainit ulit ng palad sa tapat ng umuusok na bao. Maya-maya pa ay naramdaman ko ang malakas na pag-iinit ng mutya ng palaspas mula sa aking bulsa. Hindi ko alam kung bakit nagkakaroon ng reaksyon ng mutya sa aking ginagawa. Ngunit parang may kulay itim na usok ang pumasok sa aking ilong. Bumagsak ako sa sahig at hindi ko na napigilan ang pagkikikisay ng aking katawan. Sandali lang! Ano nangyayari sa kanya? Hindi ko po alam, Lolo Inok. Hoy, Raul! Tol! Raul! Ano nangyayari sa'yo? Tumirik ang aking mga mata dahil sa kakaibang enerhiyang bumalot sa aking katawan mula sa mutya ng palaspas. Maya-maya pa ay bigla akong bumangon na para bang walang nangyari. Malakas ang kutob kong nagkabisa ang mutya ng palaspas nang mabanggit ko ang orasyon. Sinikap kong wag magpahalata upang walang makaalam sa kakaibang nangyayari sa aking katawan. Tol! Ano nangyari sa'yo kanina? Bakit bigla ka nagkaganon? Diyos ko, pinakaba mo ako eh. Siguro tol dahil sa malakas na enerhiyang ginamit ko para magamot ang sakit ni Lolo Inok. Teka, handa na ba ang katas ng dahon ng sambong? Oo tol, nakahanda na. Ito, nasa garapon na. Kinuha ko ang garapon, saka ang kutsara. Kumuha ako ng katas ng sambong. Pagkatapos ay itinapat ko sa usok hanggang sa uminit yon. Saka ko ipinainom kay Lolo Inok. Ubusin niyo po ang katas ng dahon ng sambong upang mawala pong pananakit ng sugat niyo. Sigurado ka ba? Nagagaling ako sa katas na ininom ko. Opo, Lolo Inok. Unti-unti pong matutuyo ang sugat niyo sa balat at makakatulong po ang katas ng sambong para mawala po ang pananakit ng sugat niyo. Ngunit kailangan ko muna kayong lagyan ng marka sa batok. Yun po ang magtataboy sa kamandag ng aswang na kiwig. Sige, magtitiwala ako sa iyo, Raul. Lagyan mo na ako ng marka sa batok. Yumuko si Lolo Inok. Saka ko naman kinuha ang garapon na naglalaman ng uling na alaga sa orasyon. Pagkatapos ay umaliwalas ang muka ni Lolo Inok na parabang nawala ang iniinda nitong sakit. Mahusay ka nga. Nawala nga ang pananakit ng aking katawan. Parang walang nangyari. Maraming salamat sa iyo, Raul. Ang galing ng ginawa mo. Sabi ko naman po sa inyo eh, mahusay po talaga kaibigan ko. Dahil sa mabilis na pagkawala ng sakit na nararamdaman ni Lolo Inok, marami ang pumila sa akin para magpagamot. Lahat ng mga pinagaling ko at ginamot ay nilagyan ko ng tanda na uling sa kanilang batok. Hugis bilog ang ginawa ko na may 3 tuldok sa gitna bilang palatandaan na napainom ko sila ng gamot na katas ng sambong. Nang matapos ako sa panggagamot, nagpaalam si Nolan sa matanda. Ngayong natapos na po namin ang panggagamot sa inyong lahat, pwede na po ba kaming umalis? Teka, sandali lang. Akala ko ba'y balak niyong magpalipas ng gabi sa baryo namin? Magpahinga na muna kayo at bukas na lamang kayo umalis. Pero marami pa po kasi ang naghihintay sa akin na pasyente sa kabilang baryo. Kailangan na po naming umalis, Lolo Inok. Pero ang sabi niyo kanina ay naghahanap kayo ng bahay na magpapahingaan pansamantala. Kaya naman, ipagkakaloob ko sa inyo ang aking bahay. Pasensya na po talaga, Lolo Inok. Gusto na po namin umalis. Hindi ako makakapayag.
Baka mapahamak lamang kayo sa daan. O di kaya naman matsyempo ang kayo ng mga aswang nakiwig. Abay mahirap na. Baka lapain pa kayo sa daan. Sayang naman ang husay mo sa panggagamot. Kung magiging kwento ka na lamang. Wala na kaming nagawa nang sumenyas ang matandang lalaki sa isa sa mga tauhan nito para ihanda ang kubo para sa amin. Kaya naman, nagkatinginan kami ni Nolan at tumango siya bilang pagsang-ayon sa gustong mangyari ni Lolo Inok. Baka naman tama lang ang sinabi ni Lolo Inok. Delikado kung lalabas pa tayo sa tribo nila. Baka mapahamak tayo. Hindi yun ang inaalala ko, Tol eh. Para bang nararamdaman ko na wala talaga siyang balak na pakawalan tayo. Lalo na nang makita niyang galing ko sa panggagamot. Iba ang kutob ko sa lugar na to, Tol. Hindi talaga ako mapalagay. Ako rin naman hindi mapalagay eh. Kaya lang may magagawa pa ba tayo para tumakas? Marami ang bantay sa daanan ng tribo na to. At baka mapahamak lamang tayo pag nagpamulit tayo. Ewan ko ba? Hindi ko alam kung bakit tayo napadpad dito. Hayaan mo na. Baka naman bukas, makaalis na tayo sa lugar na to. Huwag na muna natin husgahan si Lolo Inok. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko habang nakasunod kami sa lalaking naghatid sa amin sa kabilang kubo. Maganda naman ang itsura ng bahay, ngunit hindi naman ako mapalagay dahil yon sa malakas na enerhiyang nararamdaman ko sa lugar na yon. Pagpasok namin sa loob ng kubo, ay agad akong naupo sa gilid ng katre. Dalawa ang silid. Tig-isa kami ni Nolan. Kaya naman, nagawa kong mailabas ang mutya ng palaspas mula sa aking bulsa. Ano kaya ang kapangyarihang taglay ng mutya ng palaspas na to? Maililigtas kaya ako nito sa ganitong sitwasyon? Ano kaya ang nangyari sa akin kanina? Bakit may kulay itim na usok ang pumasok sa aking ilong? Ano kaya yun? Pinagmasdan ko ang palaspas at biglang lumiwanag ang dahon nito. Kaya naman, napalinga ako sa paligid at napatayo. Iwinasiwas ko ang mutya ng palaspas sa ere. Saka ako lumibot sa buo kong silid. Maya-maya pa, ay bigla akong nakarinig ng malakas na pag-angil mula sa labas ng aking bintana. Sinilip ko yun at kitang-kita ko ang isang lalaki na unti-unting nagbago ang anyo. Humaba ang kanyang nguso. Dumapa siya at sa isang iglap, naging aswang na asbo ito. Mapula ang kanyang mga mata habang luminga-linga sa paligid. Saka siya tumakbo at tumalon sa mataas na bakod na nakapalibot sa tribo. Diyos ko, aswang na asbo yun ah. May aswang na asbo sa tribong to. Alam kaya ni Nolan na may aswang sa lugar na to. Kaya pala kakaiba ang nararamdaman ko kanina dahil mayroong kampo ng kadiliman sa lugar na to. Dahil sa aking mga natuklasan, ay mas lalong hindi ako napalagay. Hindi ako dinalaw ng antok. Itinago ko ang mutya ng palaspas sa aking bulsa at marahan na nahiga sa katre habang nakatingin sa bubong. Kailangan namin makatakas sa lugar na to. Hindi talaga maganda ang kutob ko sa mga taong naninirahan dito. Diyos ko, kayo na po ang bahala sa amin. Huwag niyo po kaming pabayaan. Hindi ko namalayan kung paano ako nakatulog ng gabing yon. Ngunit nagising ako sa malakas na pagtawag ni Lolo Inok mula sa labas ng aming kubo. Raul! Nolan! Gising na ba kayo? Kasunod ng katok sa pinto, ay agad akong bumangon sa katre. Sinilip ko sa silid si Nolan. Tulog na tulog siya, kaya ako na ang nagbukas ng pinto. Tumambad sa aking paningin ang maraming mga kalalakihan na nakatayo sa tabi ni Lolo Inok. Napaatras ako ng hakbang dahil hindi ako maaaring magkamali. Sila ang mga aswang na asbo na nakita kong nakikipaglaban sa mga aswang na kiwig. Oh, bakit parang nakakita ka yata ng multo? Nasaan si Nolan?
Gising na ba siya? Natutulog pa po siya. Lolo Inok, kailangan na rin po naming umalis. Hindi pa kayo maaaring umalis. Dahil maraming sugatan sa mga tauhan ko. Dahil sa pagsalakay ng mga aswang nakiwig kagabi. Kaya ko hinahanap si Nolan para meron kang alalay habang ginagamot mo ang mga tauhan ko. Pero ngayon na po ang alis namin, Lolo Inok eh. Yun po yung naipangako niyo sa amin, di ba? Matitiis mo ba na mamamatay ang mga kasama ko para lamang sa lintik na pag-alis mo? Ang tunay na albularyo, walang tinatanggihan na pasyente. Tigilan niyo na po ako sa mga salita tungkol sa pagiging albularyo ko, Lolo Inok. Huwag niyong gamiting dahilan ng sugat ng mga tauhan mo para lamang hindi kami makaalis sa tribo niyo. Sandali nga, ano bang ibig mo sabihin? Alam ko po kung ano tumatakbo sa isip niyo. At alam ko rin na may binabala kayong hindi maganda sa amin. Mabuti naman at alam mo kung ano ang tumatakbo sa aking isip. Gusto ko yan. Pero hindi ko naman po gusto ang paraan nyo para mapigilan kaming umalis. Hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa sa inyo. Ang mga lalaking kasama nyo po ay mga aswang na asbo. Tama po ba? Natigilan ang matanda dahil sa akin sinabi. Hindi siya makapaniwala na malalaman ko kagad ang kanilang itinatago sa akin. Paano mo nalaman na mga aswang na asbo ang mga tauhan ko? Kagabi po, nakita ko may nagpalit ng anyo sa likod ng kubo ko. At ang mga lalaking kasama nyo ngayon, sila ang mga aswang na asbo na humabol sa amin. Kaya nalaman ko na hindi kayo ordinaryong mga tao dito. Balak nyo kaming ikulong sa lugar na to. Gagawin nyo akong manggagamot upang mapigilan ang pagkalagas ng lahi nyo. Pasensya ka na kung hindi ko kagad sinabi sa iyo. Ngunit, hindi kami masasamang aswang. Ginugulo lamang kami ng mga aswang na kiwig dahil sa hindi sinasadyang pagpatay ng aking apo sa anak ng pinuno ng mga aswang na kiwig na si Castor. Kung ganon, kayo lamang ang may problema. Bakit nadamay po ako? Wala naman akong kinalaman sa away niyo ah. Kakaiba ang paraan mo ng panggagamot. Lahat kami ay gumaling sa sakit. Kaya hindi ka namin maaaring pakawalan. Malaki ang magiging pakinabang mo sa amin lahi. Hindi kami matatakot na masugatan. Dahil alam naming meron kaming sariling albularyo. Paano naman po ako? Paano sarili kong buhay? Wala ka nang magagawa, Raul. Bunang pasya namin na huwag kang pakawalan. Para naman, meron akong ipangtapat sa mahusay nilang albularyo na si Hiner. Patas ng laban. Sa pamamagitan mo, matatalo namin ang mga aswang na kiwig. Ibang klase rin naman kayo, no? Ang apo niyong nakapatay at nagkaroon ng atraso sa mga aswang na kiwig. Pero kayo pa talaga ang matapang. Mas mabangis sila at kaya nila kaming patayin sa brutal na paraan. Kaya sana, tulungan mo kami. Ikaw na lang ang natitira namin pag-asa para tuluyang gumaling sa epekto ng kamandag nila. Saka ko lang naramdaman kung bakit kailangan nila ang aking kakayahan. Isang pagkakamali ang pagpapakita ko ng husay sa panggagamot. Dahil naging dahilan yun para makatulong ako sa pugad ng mga aswang. Maya-maya pa, lumapit sa amin si Nolan at maging siya ay tutol din sa gustong mangyari ni Lolo Inok. Hindi po kami makakapayag sa gusto niyo mangyari. Aalis po kami sa ayaw at sa gusto niyo. Ang napagkasunduan natin ang dapat na matupad. Pasensya ka na, Nolan. Pero kung hindi kayo susunod sa aking ipinag-uutos, mapipilitan kaming patayin na lang kayo. Kesa naman, iba ang makinabang sa inyo. Pagkasabi nun ni Lolo Inok, ay kagad siyang nagpalit ng anyo. Naging isang malaking ibon ito, nakahawig ng uwak. Mapula ang kanyang mga mata, habang ang kanyang tuka ay matulis.
Hindi kagad ako nakapagsalita dahil ngayon lamang ako nakakita ng ganong klaseng aswang. Diyos ko! Siya pala ang pinuno ng mga aswang na asmo! Pero, hindi naman siya mukhang asmo ah! Ang asmo ay may kakayahang magsaibon at ang nagtataglay ng ganyang kakayahan ay ang pinakamalakas na aswang. Kaya niya magpalit ng anyo kahit tirik pa ang araw. Maya-maya pa ay biglang bumalik sa dating anyo si Lolo Inok. Siguro naman, susunod na kayo sa mga pinag-uutos ko. May magagawa pa po ba kami? Idinaan niyo sa pananakot ang paghingi ng pabor sa akin eh. Nagkakamali ka. Kung hindi dahil sa amin, kagabi pa lang, baka napatay na kayo ng mga aswang nakiwig. Kaya kung tutusin, kayo pa ang may utang na loob sa amin. Pagkatapos naming mag-usap, dinala kami ni Lolo Inok sa kinaroroonan ng mga sugatan niyang tauhan. Lahat sila ay nakahiga sa sahig habang bumubulwak ang dugo mula sa kanilang sugat. Ang iba naman ay malabo nang mailigtas dahil ang sugat ay nasa leeg. Ilan lamang po sa kanila ang maililigtas ko. Pero ang mga taong may malalalim na sugat sa kanilang leeg, wala na ho. Malabo na po silang makaligtas. Ituro mo sa amin ang pwede at hindi na pwedeng mailigtas. Itinuro ko kagad ang dalawang lalaki na merong tama ng kagat sa leeg. Nanlaki ang aking mga mata nang biglang nagbago ang anyo ng dalawang lalaki na katabi ni Lolo Inok. At mula sa aking harapan, tinuluyan nilang patayin ang dalawang lalaking walang pag-asang mabuhay. Nanginig ang aking tuhod sa malagim na eksenang yon. Habang ang kanilang sigaw ay paulit-ulit kong naririnig sa aking tenga. Diyos ko, anong ginawa nyo? Bakit nyo sila tinuluyang patayin? Kesa maghirap sila na matagal, mabuti na yung tuluyan na silang patayin. Ganyan ang patakaran ko sa aking tribo. Akala ko ba hindi kayo masamang aswang? Mas masahol pa pala kayo sa demonyo. Parang kayo na rin ang pumatay sa kanila sa ginawa niyong yun. Mabuti nang kami ang pumatay sa kanila. Kesa naman ang pumatay sa kanila ay ang mortal naming kaaway. Hindi pwede yun. Insulto yun sa amin lahi. Kaya ituro mo sa akin ng ibang pasyente na wala ng pag-asang mabuhay. Ngayon niyo pa ako tatanungin kung sino sa kanila ang may pag-asa o wala. Pagkatapos kong makita ang ginawa niyo sa mga alagad niyo, wala kayong kasing sama. Halimaw kayo! Matagal na namin tinanggap na halimaw ang tingin sa amin ng mga tao. Kaya wala nang epekto sa akin ng mga salitang lumalabas dyan sa bibig mo. Ngayon naman, kung hindi ka susunod sa mga pinag-uutos ko, mangyayari rin sa inyo ng kaibigan mo ang ginawa namin sa dalawang pasyente. Napalunok ako ng laway habang nakatingin sa matandang lalaki. Nakuyom ko ang aking kamao at naupo sa tabi ng mga pasyente. Ihanda niyo mga kakailanganin ko. Malinis na tubig sa palanggana at talbos ng bayabas. Ang ibang dahon ng bayabas ilaga nyo at yun ang gagamitin kong panlinis sa kanilang mga sugat. Narinig niyo ang kailangan ng ating manggagamot. Ihanda niyo ang kanyang kailangan at bantayan siya mabuti. Ako naman ay lalabas muna ng ating tribo. Hindi ko hahayaan na hindi magbayad ng mga aswang nakiwig na yon sa ginawa nila sa kalahi natin. Kailangan natin gumante. Kung ilan ang namatay sa atin, yun din ang bilang ng papatayin ko mula sa lahi nila. Kasama ang tubo. Nang marinig ko yun, ay nagsipagtaasan ang mga balahibo ko sa katawan. Lalo na nang umalis ang matanda sa aming harapan. Lumapit sa akin si Nolan at bakas sa kanyang muka ang takot at pag-aalala. Anong gagawin natin, Tol? Paano tayo nito? Wala na tayong magagawa, Nolan. Nakakulong na tayo rito. Hindi ko alam na merong ganitong klaseng tribo sa lugar na to. Ang kutob ko, pinapatay talaga nila mga taong nakakaalam sa lugar na to eh.
Kaya sa simula pa lang, nasa panganib na talaga ang buhay natin. Iniligtas naman tayo ng husay mo sa paggagamot. Kaya, anong plano mo ngayon? Ano pa nga ba? Gagamutin ko ang mga pasyente. Saka ako magpaplanong tumakas sa tribo na to. Paano kung di tayo makaalis dito? Ang ibig sabihin nun, kagustuhan ng Panginoon na narito tayo. May dahilan ang mga nangyayari sa atin ngayon, Nolan. Naniniwala ako dun. Kung ganun, nakahanda ako samahan ka. Nasa likod mo lang ako, tol. Ilang sandali pa ay dumating na ang mga taong inutusan ng matanda para sa mga gamot. Inilapag nila sa sahig ang lahat ng mga kakailanganin ko. Pagkatapos ay nagsimula na akong maglinis ng sugat ng mga pasyente. Pinainom ko sila ng katas ng sambong at nilagyan ko ng marka sa kanilang batok. Kung ano ang dahilan, ako lamang ang nakakaalam nun. Dahil magagamit ko yun sa panahon na hinihingi ng pagkakataon para mailigtas ang buhay ko. Para saan ba ang markang nilalagay mo sa batok nila, Raul? Palatandaan ko to para malaman ko na lahat sila ay ginamot ko. Kahit sa aking kaibigan, inilihim ko ang totoong dahilan ng simbolong inilalagay ko sa batok ng aking mga nagiging pasyente sa pagpapatuloy ng aking panggagamot. Halos lahat sila ay napainom ko na ng katas ng sambong mula sa aking garapon. Saka ako nagpahinga. Pagsapit ng gabi, dumating si Lolo Inok. May dala silang 2 biyag. Itinali nila yon sa gitna ng tribo habang pinaliligiran ng mga tao. Diyos ko, tol! Anong gagawin nila sa 2 lalaki? Sa tingin ko pahihirapan nila. Sa kanila ibabalik sa tribo ng kanilang kaaway. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwalang naiipit tayo sa 2 tribong mortal na magkaaway na parang batong nag-uumpugan. At kapag nagkamali tayo, buhay natin ang nakataya. Tumingin muna sa akin si Lolo Inok bago siyang umisi. Ipinakita niya sa amin kung paano niya pahirapan ang 2 biyag. Malakas ang kanilang sigaw ng paghingi ng tulong sa kanilang kalahi. Hindi rin sila makapagpalit ng anyo dahil nakagapos ang kanilang mga kamay sa posting kahoy. Mula sa harapan ng mga tauhan ng matanda at sa amin ni Nolan, dahan-dahan na nagbago ang anyo ni Lolo Inok. Humaba ang kanyang bibig, naging tuka ng ibon. Ang kanyang mga kamay ay naging kulay itim na mga pakpak. Ang itsura ng matanda ay naging isang malaking uwak. Mapula ang kanyang mga mata nang ipagaspas niya ang kanyang pakpak. Sa harap namin mismo, tinuka niya ng paulit-ulit ang katawan ng mga biyag. Bawat pagtuka niya sa balat ng kaawa-awang mga lalaki ay bumubulwak ang kanilang dugo at may nadadalang laman na kagad naman itong nilulunok. Tuluyan ko nang hindi kinaya ang eksenang pinapanood ko. Bumaliktad ang aking sikmura at halos mahilo ako sa sobrang pandidiri. At kahit hindi ako nakatingin, naririnig ko ang tunog ng pagtuka ni Lolo Inok sa katawan ng mga biyag, habang ang ibang mga tauhan naman ng matanda ay nag-anyong aso at pinagtulungan nilang lapain ang mga lalaki hanggang sa ulo na lamang ang natira sa mga ito. Diyos ko! Anong klaseng nilalang sila? Wala silang puso! Kampun talaga sila ng demonyo. Napakasama nila. Naramdaman ko ang paghaplos ni Nolan sa aking likod bago ako tuluyang nakabawi ng lakas mula sa aking pagsusuka. Matalim na tingin ang ipinukul ko sa aswang na si Lolo Inok. Sa muling pagbabalik nito sa anyo ng pagiging tao, humalakhak ito ng malakas. Isang tawa ng tagumpay. Ipadala niyo ang pugot na ulo sa kanilang tribo bilang paghamon ng digmaan. Hindi pa halos tapos magsalita si Lolo Inok
nang biglang nasira ang bakod na nakaharang sa tribo at rumagasa ang maraming malalaking pusa. Kinagat agad ng mga ito ang isang aswang na una nilang nasunggaban. Mga kasama! Sinasalakay tayo! Hindi na ako nakagalaw sa aking kinatatayuan habang pinanonood ko kung paanong naglaban ang dalawang lahi ng mga aswang. Kitang-kita ko ang pagluray-luray ng laman ng mga aswang sa bawat tamaan ng kanilang kagat at kalmot. Dala ng labis na takot, tumakbo si Nolan at iniwan ako. Patayin sila lahat! Wala kayong ititira sa mga hayop na yan! Siya ang sikat na albularyo! Kunin niyo siya, mga alagad! Naglaki ang aking mga mata nang ituro ako ng pinuno ng mga aswang na kiwig. Kalahating tao at ang kanyang ulo ay sa pusa. Akma sana natatakbo ako, ngunit nahawakan na ako ng dalawang alagad ng aswang na kiwig. Nakita naman ako ni Lolo Inok at sinubukan niyang magpalit ng anyo para agawin ako mula sa mga kalaban. Tinangka niyang dagitin ako, ngunit mataas na tumalon ang pinuno ng mga aswang na kiwig. Bumagsak sila sa lupa, nagpambuno sila at nag-agawan sa akin. Dahil hindi makatama ng tuka si Lolo Inok sa pinuno ng mga aswang na kiwig na si Castor, nagpalit ito ng anyo bilang isang aso, habang ang pinuno naman ng mga aswang na kiwig ay naging isang malaking pusa. Para akong nanonood ng labanan sa pagitan ng mga hayop na ayaw magpatalo sa isa't isa. Maya-maya pa ay dumating na ang kaibigan kong si Nolan. May dala siyang kahoy at pinukpok niya sa ulo ang dalawang lalaki na may hawak sa tigkabilaan kong braso. Halika na, Chong! Tumakas na tayo! Bilisan mo! Hinila ako ni Raul papunta sa gilid ng bakod na sinira ng mga aswang nakiwig kanina. Ngunit bigla kaming hinarangan ng mga malalaking pusa. Wala na kaming nagawa ni Nolan nang bigla silang lumukso at kinagat nila kami sa damit para kaladkarin palabas ng tribo. Ganon din ang ginawa nila sa aking kaibigan na si Nolan. Sinubukan kong magpumiglas mula sa pagkakakagat ng kiwig sa aking damit. Nang sa paglingon ko ay kasunod na namin ng kanilang mga kasama. Natalo nila ang pangkat ni Lolo Inok at tuluyan nila kaming nakuha sa mga ito. Bitiwan niyo kami! Bitiwan niyo kami, mga hayop kayo! Saan niyo kami dadalhin? Nolan! Nolan, tulungan mo ako! Kahit natangay na kami ng mga aswang, sinikap kong hindi mawala sa aking katawan ang mga gamit ko sa panggagamot. Lalong-lalo na ang mutya ng palaspas na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin alam kung paano ko gagamitin. Ramdam na ramdam ko ang pananakit ng aking katawan habang hila kami ng mga aswang na kiwig. Hindi nagtagal ay narating namin ang kanilang tribo at ayon sa aking narinig, yun naman ang tribo ng Sahar. Sabay-sabay silang nagpalit ng anyo bilang tao. Bantayan sila mabuti. Malaking kawalan sa kanila ang albularyong ito. Hala, sige na. Paghiwalayin niyo silang dalawa. Ang albularyo lamang ang kailangan ko. Agad na kinuha ng mga tauhan nito si Nolan at inilabas sa kubo. Pakawalan niyo ang kaibigan ko, mga hayop kayo! Saan niyo siya dadalhin? Huwag kang mag-alala. Gagamitin ko siya para makontrol kita. Bakit niyo ba akong pinag-aagawan? Nakarating sa amin ang kakaiba at husay mo sa panggagamot. Kaya ang pagkakaroon ng kagaya mo sa aking tribo ay dagdag lakas para sa aming pangkat. Hindi ko hahayaan na makuha ka nila sa akin. Ako ang magiging amo mo. Ako ang masusunod sa buhay mo. Hindi ka masusunod sa buhay ko. Hindi niyo ako magagamit sa kasama niyo. Sige, magmatigas ka.
Dahil kapag hindi ka sumunod sa pinag-uutos namin, papatayin ko ang kaibigan mo. Naiintindihan mo ba? Subukan niyo lang nasaktan ng kaibigan ko at maghahalo ang balat sa tinalupan. Ang balat mo ang ihahalo ko sa pagkain ko. Kapag nagmatigas ka pa, mas gugustuhin kong mamatay ka kaysa pakinabangan ka ng hayop ng mga asmo na yun. Pinatay ng apo niya ang aking anak. Kaya lintik lamang ang walang kante. Magkakaubusan kami ng lahi. Pero dahil sa'yo, napigilan ang pagkalagas ng kanilang lahi. Dahil ginamot mo sila. Kaya naman, ngayong nasa akin ka na, ako na ang pinakamalakas na aswang sa lugar na ito. Matatapos na rin ang kasamaan yung lahat. Mamamatay ang lahat ng lahi nyo. Hindi kagad daw ubos ang lahi namin. Baka hindi mo alam. Nasa pugad ka ng mga aswang. Wala kang ibang mapupuntahan. Lahat ng mga tao rito ay aswang, maliban sa'yo. At sa kasama mo. At sa isa ko pang albularyo. Kayo lang ang tao sa lugar na to. Kaya kahit pumakas ka, may ibang aswang na nakaabang sa'yo para patayin ka. Wala kang ibang pagpipilian, kundi ang manatili sa tribo ko. Kinilabutan ako nang marinig ko ang bagay na yon. Saka ko inilinga ang aking paningin sa paligid ng kubo. Sandaling tumalikod sa akin si Castor habang kausap niya ang kanyang tauhan. Hanggang sa lumapit sa akin ang isang lalaki. Kailangan kitang itali para hindi ka makatakas. At sino ka naman? Ako si Hiner. Ako ang albularyo nila rito. Matagal na nila akong biyag. At ganun din ang gagawin nila sa inyo. Pero kapag wala ka ng pakinabang sa kanila, matutulad ka sa ibang albularyong pinatay nila at inihanda sa kanilang okasyon. Kung ganun, kagaya pala kita. Tulungan niyo naman po ako. Kailangan kong makatakas dito. Tutulungan kita. Pero wag muna siya ngayon. Malupit ang aswang na si Castor. Hindi siya marunong magpatawad at maawa sa kanyang mga biyag. Kapag nagkamali ka, buhay ng kaibigan mo ang kapalit. Pero nung gagawin ko, Mang Hiner, hahayaan ko na lang po ba sila sa gusto nilang mangyari? Kailangan mo magtiis. Huwag kang panghinaan ng loob. Palagi akong nakabantay sa iyo mula ngayon. Dahil kapag nagkamali ka, hindi sila manghihinayang sa buhay mo. Yan ang tatandaan mo. Hindi na natapos ni Mang Hiner ang kanyang sasabihin nang bigla siyang bumalandra sa dingding dahil sa sipa ni Mang Castor. Anong sinabi sa'yo ng hayop na to? Wala po. Isang malakas na suntok ang tumama sa aking muka dahil sa hindi ko pagsabi sa kanya ng totoo. Sinungaling! Narinig ko na may sinasabi siya sa'yo. Pagkatapos sasabihin mo sa akin na wala siyang sinasabi sa'yo, pinaglololoko mo ba ako? Binalaan lamang po niya ako na huwag tumakas dahil papatayin niyo ang kaibigan ko. Yun lang po yun. At wala nang iba. Tumayo si Mang Castor at umalakhak ng malakas. Tila nakumbinsi ko siya sa aking sinabi at hindi na niya binugbog si Mang Hiner. Napansin ko na umiling-iling si Mang Hiner habang nakalugmok siya sa saig. Nilapitan ito ni Mang Castor at sinakal sa leeg. Sa susunod na mahuhuli kitang nakikipag-usap sa aking albularyo, papatayin kita. Hindi na ako manghihinayang sa buhay mo dahil may kapalit ka na. Pero nakasalalay pa rin sa husay ng binatang ito ang buhay ninyong dalawa. Kaya wag na wag mo akong bibigyan ng dahilan para patayin kayo. Naiintindihan mo ba, ha, Hiner? Oh, naiintindihan ko, Castor. Saka lamang tumayo si Mang Castor at muling bumaling sa akin. Sinenyasan niya ang kanyang dalawang alagad para itayo ako. Pakawalan niyo siya at dalhin sa kabilang bahay sa kinaroroonan mismo ng aking mga tauhan
na nasugatan sa labanan kanina. Kinalagan nila ako ng tali. Pagkatapos ay kinaladkad palabas ng bahay. Napasulyap ako sa kinaroroonan ni Mang Hiner na dahan-dahang tumatayo at sumunod sa amin papunta sa kabilang kubo. Nadatnan ko na naroon din si Nolan at nakahanda na ang mga gamot na kakailanganin ko para sa mga sugatan na pasyente. 5 lalaki ang may malubhang sugat mula sa kalmot at kagat ng aswang na asbo. Maya-maya pa ay nagsalita si Mang Castor. Mga kasama, bantayan nyo ang lahat ng pintuan na posibleng pasukan ng mga kalaban natin. Huwag nyo rin aalisin ang inyong paningin sa ating bagong albularyo. Baka tumakas siya. At kapag nahuli ninyong tumakas siya, patayin nyo! Sabay-sabay na sumagot ang mga tauhan ni Mang Castor. Pagkatapos ay binantayan nila ang lahat ng pintuan. Hala, sige na! Simulan na ang paggagamot sa aking mga tauhan! Sabihin mo agad kapag may malalang nasugatan sa kanila at ako na ang bahalang humatol sa kanilang buhay. Bakit? Kapag wala na ba silang pag-asang mabuhay, papatayin nyo rin sila, ganun ba? Siyempre naman, para walang pabigat. Parehong-pareho lang pala kayo ng kabilang tribo. Lahat kayo ay masasamang nilalang na hindi na dapat hinahayaan mabuhay sa mundo. Ang pakialaman mo ay ang paggagamot mo. Siguraduhin mo na mapapagaling mo sila. Dahil kung hindi, kasama ka nilang mamamatay. Pagkasabi ni Mang Castor nun, ay biglang nagbago ang kulay ng mga mata nito habang nakatitig sa aking muka. Maya-maya pa ay itinulak ako ng isa sa kanyang mga alagad para simulan ang panggagamot sa mga sugatan. Katulong ko ang kaibigan kong si Nolan habang si Mang Hiner naman ay pinapanood kung paano ako manggamot. Raul, patawarin mo ako. Kasalanan ko kung bakit tayo nandito ngayon eh. Wala kang kasalanan, Nolan. Pareho nating kagustuhan ng paghahanap sa mutya. Kaya tayo napadpad sa pugad ng mga aswang. Pero gagawin ko ang lahat para makatakas sa lugar na to. Kung hindi naman, lalabanan ko sila. Ganun din naman eh. Papatayin din nila tayo. Kaya mabuti pa, makipagsabayan na rin ako. Hoy! Ang tagal niyo naman dyan! Maghiwalay nga kayo! Ayoko na nagbubulungan kayo sa harapan ko. At kung may binabala kayong tumakas, ang mabuti pa, huwag niyo lang ituloy! Saka lamang kami tumigil sa pag-uusap ni Nolan at ipinagpatuloy namin ang panggagamot. Humingi ako sa kanila ng bao na may laman na baga at ginawa ko ang santigwar sa pamamagitan ng lusa na plato. Itinapat ko ang usok sa likod ng plato na may bahid ng langis mula sa aking garapon. Layunin nun na mawala ang sakit na nararamdaman mula sa sugat ng mga aswang. Kasunod ng pagpapainom ko sa kanila ng katas ng sambong at paglalagay ng marka sa kanilang batok. Dahil sa aking ginawa, nagtama ang paningin namin ni Mang Hiner. Biglang bumakas ang pag-aalala sa kanyang muka at naging balisa. Para bang alam niya kung para saan ang marka sa batok ng mga pasyente ko. Pero nanatili lamang siyang tahimik. Pagkatapos mo magamot ang aking mga alagad, dito ka lang sa kubo at hintayin na gumaling sila. Makakaligtas ba ang iba kong mga tauhan? Opo. Mababaw lang naman po ang kanilang sugat sa katawan. Mabuti naman kung ganun. Halika, Hiner. Lumapit ka dito. Dito ka lang sa tabi ng dalawang ito. Tumulong ka sa kanila. Pero sa oras na mahuli kong tumatakas kayo, humanda kayo sa akin. Dahil papatayin ko kayo. Maliwanag ba? Opo, Pinuno. Itinulak ni Mang Castor si Mang Hiner papunta sa aming tabi. Pagkatapos ay umalis siya sa aming harapan, kasama ang kanyang mga alagad. Saka lamang ako nakahinga ng maluwag. Kailangan natin tumakas dito.
Hintayin natin na umalis sila. Pero paano? Marami po bantay ah. Kailangan natin gumawa ng paraan. Wala akong tiwala na bubuhayin kayo ni Castor. Kailangan natin tumakas. Sasamahan ko kayo. Meron akong alam na lihim na lagusan sa tribo na to. Hindi po ako tatakas. Lalabanan ko sila. Pagod na akong tumakbo para iligtas ang buhay ko. Panahon na para malaman nila kung sino ko. Pambihira naman no. Huwag ka nga magpakamayani. Wala kang laban sa kanila. Malakas sila, Raul. Ang turo dati sa akin ni tatay. Kapag natutunan ko ang pinakamalakas na orasyon ng pagiging isang albularyo, kahit ang kampon ng kadiliman ay walang magagawa laban sa akin. Wala silang ibang gagawin, kundi ang isuko ang kanilang buhay. Suntok sa buwan ang naiisip mo eh. Baka lalo ka lamang mapahamak. May tiwala ako sa aking kakayahan. Ang kailangan ko lang po ay kawayan na may tulis sa dulo. Yun lamang ang magagawa ninyong tulong sa akin, Mang Hiner. Saglit na natigilan si Mang Hiner sa sinabi ko. Habang si Nola naman ay walang kibo sa aking tabi. Baka sa kanyang muka ang pag-aalala para sa aming kaligtasan. Hinintay namin na lumabas ng tribo si Mang Castor bago namin isinagawa ang pagtakas. Si Mang Hiner naman ay saglit na umalis at pagbalik ay may dala na itong kawayan na may tulis sa dulo. Teka Raul, ano binabalak mong gawin sa kawayan na yan? Gagamitin ko to sandata laban sa mga aswang. Mang Hiner, saan tayo maaaring dumaan? Sa likod ng bahay na ito, may ginawa kong lihim na daan ron. Sasama na rin ako sa inyo. Lalo pat narinig ko na balak ng aswang na mga asbo na salakayin ng lugar na to. Ano po? Pero maraming tawan si Mang Castor ah. Tsaka, saan niyo po narinig ang tungkol sa bagay na yan? Bago kami sumalakay sa kuta ni Tatay Inok, narinig namin ang pagpupulong nila. Bago nila isinagawa ang pagpatay sa kanilang mga bihag. Kaya yun ang mangyayari. Kapag hindi tayo umalis sa lugar na to, maiipit tayo sa labanan nila at mapapahamak talaga tayo. Kung ganun, ito na po ang tamang oras para tumakas. Ako na ang bahala sa mga bantay. Maingat at dahan-dahan kaming lumabas ng kubo. Nakita ko ang dalawang lalaki na nakatayo. Agad ko silang sinaksak sa likod gamit ang kawayan. Kasunod ng aking orasyon na tanging ako lamang ang nakakarinig. Nagkikikisay ang kanilang katawan hanggang sa sila ay mamatay. Pagkatapos ay palihim kong dinukot sa aking bulsa ang mutya ng palaspas at itinago ko yun sa ilalim ng aking damit habang nakasuksok sa aking bewang. Paglapit namin sa pintuan na sinasabi ni Mang Hiner, nakita kami ng dalawang lalaki. Agad silang nagpalit ng anyo bilang mga aswang nakiwig. Sige na! Mauna na kayo! Ako nang bahala rito! Hindi po! Hindi ka namin iiwan! Magkasama natin sila lalabanan! Humarang ako sa harapan ni Mang Hiner at hinarap ko ang dalawang aswang. Agad kong itinutok sa kanila ang aking sandata. Sa paglukso nila para atakihin ako, mabilis akong umikot sa ere at isinaksak ko sa kanila ang dulo ng kawayan. Saka ako umusal ng orasyon na nakasalin sa Tagalog. Tunugin ang kaluluwa na nagmamay-ari sa dugo na nasa dulo ng aking sandata. Pagkatapos, ubusin ang kanilang lakas hanggang sa matuyo ang kanilang katawan. Bigla akong natigilan nang lumiwanag ang mutya ng palaspas mula sa loob ng aking damit. Kasunod ng pagbalot ng malakas na enerhiya na gumapang sa aking kamay. Hinigop ng mutya ang kulay itim na usok na nanggagaling sa katawan ng mga aswang. At tanging ako lamang ang nakakakita sa bagay na yon. Nagulat si Mang Hiner nang makita ang itsura ng mga aswang na kiwig. Naku po, Diyos ko! Paano mo nagawa yun, Raul? Natuyo ang kanilang balat at tumigas na parang kahoy ang kanilang mga katawan. Sa ako na po ipapaliwanag sa iyo, Mang Hiner. Ang mahalaga, alam ko na kung paano gamitin ang aking kakayahan. Raul,
Hindi kaya nakuha mo na mutya ng palaspas? Umamin ka nga! Wala pa akong nakukuha ang mutya ng palaspas, Nolan. Orasyon lamang ang ginamit ko sa kanila. Pagsisinungaling ko dahil yun ang unang ibinilin sa akin ng diwende na nakausap ko. Ang ilihim ang tungkol sa mutya ng palaspas. Wala nang oras. Kailangan na nating umalis sa lugar na ito. Agad kaming dumaan sa sinasabing pintuan ni Mang Hiner. Ngunit ganun na lamang ang aming gulat nang tumambad sa aming paningin ang pangkat ni Mang Castor. Nakatayo siya sa unahan ng kanyang mga alagad habang naniningkit ang kanyang mga mata dahil sa labis na galit. Sinasabi ko na nga ba't hindi kayo mapagkakatiwalaan? Lalong-lalo ka na, Hiner. Ang buong akala ba ninyo ay ganun ako katanga para hayaan kayong mag-isa sa tribo ko? Palayaan niyo na kami! Wala naman kami kasalanan sa inyo, ha? Hindi kami kasama sa kung anumang away ng inyong tribo o kahit ng lahi niyo pa. Nagawa ko ng ipinapagawa mo, kaya pabayaan mo na kaming makaalis sa kuta niyo. Hindi ako makapapayag. Mapapatay niyo muna ako bago kayo makaalis sa tribo ko. Isa pa, hindi ko mapapalampas ang ginawa mo sa aking mga tauhan. Nahuli ko na tumingin si Mang Castor sa gawi ng kinaroroonan ng dalawang lalaki na napatay ko. Pinatay mo ang mga tauhan ko, kaya kasama ka na rin sa mga taong dapat kong sigilin. Tsaka paano mo napatay ang mga alagad ko? Anong ginamit mo sa kanila at naging ganun ang itsura ng kanilang katawan? Para silang natuyo na naging kahoy na walang silbi. Wala rin silbi kahit malaman mo pa, dahil ikaw na rin ang nagbigay sa akin ng dahilan para labanan kahayop ka at para tapusin ang lahi niyo. Dahil sa aking mga sinabi, sabay-sabay na nagbago ang anyo ng mga aswang nakiwig. Umingaw sila ng malakas na parabang nagtatawag ng kasama. Agad na sumugod sa aming kinaroroonan ang mga alagad ni Castor. Mabilis din naman akong kumilos at umatake sa kanila ng pasalubong. Inihampas ko sa kanila ang kawayan at tumama yon sa dalawang aswang nakiwig. Tumalsik sila sa kakawayan. Ganon din ang ginawa ko sa iba pang nilalang na umatake sa akin, habang si Mang Hiner at Nola naman ay abala sa pakikipaglaban sa iba pang mga aswang gamit ang kanila lamang kamao. Hindi maaari! Lumaban kayo! Mga inutil! Huwag kayo magpapatalo! Dahil sa malakas na sigaw ni Mang Castor, bumangon ang aking mga pasyente. Pinagtulungan nila kami. Pinalibutan nila ako. Hinawakan ko ng maigpit ang aking sandata at itinutok ko yun sa kanila. Kasunod ng malakas kong sigaw, isang orasyon ang lumabas sa bibig ko na nagpatigil sa mga aswang nakiwig. Domines! Esto! Secor! Paulit-ulit kong inusal ang orasyon na yon hanggang sa manghina ang lahat ng aking mga naging pasyente. Lahat sila ay napaluhod sa lupa dahil sa matinding sakit na nararamdaman nila mula sa tatak nila sa batok. Nagpalit sila ng anyo bilang aswang nakiwig. Lumabas ang usok mula sa kanilang katawan at pumasok yon sa mutya ng palaspas. Hanggang sa maging ordinaryong pusa ang ibang mga alagad ni Mang Castor. Wala na silang kakayahan na magbalik pa sa dati nilang anyo bilang tao. Ano ang ginawa mo? Anong nangyayari sa aking mga tauhan? Ibinabalik ko lang sa kanila ang nararapat nilang anyo. Isang ordinaryong pusa na walang kakayahan. Wala nang silbi at hindi mo na magagamit laban sa mga kaaway ninyong aswang na asmo. Hindi! Hindi maaari! Hindi ako makakapayag! Muling umatake sa akin si Mang Castor kasama ang kanyang mga alagad.
Ngunit mabilis akong umikot at gumawa ako ng guhit pabilog sa aking kinatatayuan. Lumitaw ang malakas na liwanag. Napataklob sila ng mga mata at sumuka sila ng kulay itim na likido. Yun naman ang ipinainom kong katas ng sambong sa ibang mga naging pasyente ko. Lahat sila ay bumagsak sa lupa habang nagkikikisay ang mga katawan. Bumubula ang kanilang bibig at tumitirik ang kanilang mga mata. Hanggang sa higupin ng aking mutya ang kanilang lakas. Namatay ang ibang mga tauhan ni Mang Castor at nang dahil doon, para bang nag-iba ang ihip ng hangin hanggang sa nasabi niya to. Hindi maaari. Hindi ako maaaring magkamali. Ikaw nga. Ikaw ang apo ng pinakamalakas na albularyong man sa Santigwar na si Tatay Damian. Bawiin mo ang orasyon at lasod sa kanilang katawan. Susuko na kami. Hindi na kami lalaban. Huli na. Dahil nagawa ko ng kinatatakutan mo. Kung kilala mo pala si Lolo Damian, ngayon palang magdasal ka na. Dahil minana ko ang kanyang kapangyarihan. Pagkasabi ko nun, ay agad akong sumugod sa nakatayong si Mang Castor. Susubukan niya sanang tumakas, ngunit nasaksak ko na siya sa kanyang likod. Ibinaon ko ang kawayan sa kanyang katawan. Hindi ko makontrol ang aking sarili dahil sa labis na galit. Yun ay dahil sa umaapaw na kapangyarihan ng orasyon na sinaniban pa ng lakas ng mutya ng palaspas. Sumuka ng dugo si Mang Castor. Umagos ang kanyang dugo sa hawak kong kawayan. Nagkamali ako ng binangga. Nagtagumpay ka, binata. Malakas kang albularyo. Nagkikikisay ang katawan ng pinuno ng mga aswang na kiwig hanggang sa lumabas ang kanyang dugo sa ilong at tenga niya. Maya-maya pa, lumabas sa kanyang bibig ang kulay itim na usok at pumasok yon sa aking mutya na nasa ilalim ng aking damit. Hanggang sa maging matigas na bangkay si Mang Castor na para bang kahoy na nasunog. Sina Nolan at Mang Hiner naman, hindi sila makapaniwala sa kanilang mga nasaksiyan. Ang mga alagad naman ni Mang Castor na naging ordinaryong pusa ay tuluyan ng umalis sa lugar na yon. Diyos ko, hindi ako makapaniwalang apo ka pala ni Tatay Damian. Kaya pala pamilyar sa akin ang orasyon mo at kakayahan. Ibig niyo sabihin kilala niyo po ang lolo ko, Mang Hiner? Oo naman. Kilalang kilala. Teka, sandali lang, Raul. Totoo ba nakita ko? Tinalo mo mga aswang na kiwig. Lahat sila ay tinalo ng iyong kakayahan? Oo, Nolan. Ayoko na sanang makialam sa kanila. Ngunit buhay na natin na nakataya rito. Isa pa, malakas ang kutob kung hindi nila tayo bubuhayin sa oras na makuha na nila sa atin ang kailangan nila. Kung ganun, dapat na umalis na tayo rito. Baka sumugod pa ang mga tauhan ni Lolo Inok. Baka mahuli nila tayo. Tara na! Hindi pa man kami nakakakbang para umalis sa lugar na yon, ay pinalibutan na nga kami ng mga tauhan ni Lolo Inok. Lahat sila ay may hawak na pala. Nakatutok sa amin na handa ng bitiwan kapag nagkamali kami ng kilos. Ibaba niyo ang inyong mga sandata. Kung ayaw niyo mamatay, hala, sige na. Kunin niyo ang gamit ng albularyo, pati ng kanyang sandata na ginamit sa pinuno ng mga aswang na kiwig. Pakawalan niyo kami! Hayaan niyo na kaming umuwi! Hindi yun mangyayari. Lalo na ngayon na napatunayan kong isang malakas na albularyo si Raul. Magagamit ko siya sa pagpapalawak ng aking teritoryo. Ngayon pa, na napatay niya ang pinuno ng mga aswang na kiwig, magiging madali na rin sa akin ang magpalakas ng puwersa at maggasik ng lagim. Hindi kayo magtatagumpay, mga hayop kayo.
mangyayari rin sa'yo ang ginawa ko sa pinuno ng mga aswang na kiwig. Hindi mangyayari yun sa akin dahil mas pagbubutihin ko ang pagbabantay sa'yo. Wala, sige na mga alagad. Sunugin ang tribo ni Castor at ilagay niyo sa gitna ang ating tanda. Isang tanda na pag-aari na natin ang lugar na ito upang isipin ng ibang lahi na tayo ang nagpabagsak sa pinuno na si Castor. Sakim ka, demonyo ka. May oras ka rin at sisiguraduhin kong iiyak ka ng dugo. Bago ako, ikaw muna ang paluluhain ko ng dugo. Hala, sige na! Lakad! Nakuha nila ang aking mga gamot sa bag na tela, maging ang aking sandata. Mabuti na lamang at ang mutya ng palaspas ay nasa ilalim pa rin ng aking damit. Patulak nila kaming pinaglakad. Pagkalipas ng ilang oras na paglalakad, narating namin ang tribo ni Lolo Inok. Kalat na rin ang liwanag sa paligid nang tuluyan kaming makapasok sa loob. Tumambad sa aking paningin ang maraming sugatan. Gamutin mo ang aking mga tauhan at kahit na anong mangyari, iligtas mo sila. Masamang tingin ang ipinukol ko sa matanda bago nila ako itinulak sa mga katre na nakahilera sa loob ng malaking bahay. Si Mang Hiner naman ay nanatiling walang kibo. Itong si Hiner ang gawin mong alalay at itong si Nolan, sa akin muna siya maninilbihan. Anong gagawin mo sa kaibigan ko? Wag na wag mo siya sasaktan, sinasabi ko sa'yo. Siya ang gagamitin kong panakot sa'yo para sundin mo lahat ng pinag-uutos ko. At kapag nagkamali ka, gagawin ko rin sa kanya ang ginawa ko sa 2 biyag namin kahapon. Naiintindihan mo ba? Raul, tulungan mo ako. Huwag kang pumayag na dalhin nila ako. Papatayin nila ako. Ilayo niyo na ang maingay na yan. At ikaw naman, Raul, simulan mo na ang panggagamot sa mga tauhan ko. Hoy kayo, ibigay niyo sa kanya ang kanyang bag at bantayan silang mabuti. Utos nito sa kanyang mga tauhan. Pagkatapos na maiabot sa akin ng bag ko, ay sinimulan na namin ang panggagamot, habang si Mang Hiner naman ay naging alalay ko. Lahat ng ginamot namin ay nilagyan ko ng marka sa batok. Nang matapos kami sa aming ginagawa, ay nilapitan ako ni Mang Hiner. Alam ko, kahit di mo sabihin sa akin, alam kong may tangan ka ng mutya ng palaspas. Ho? Ano pong ibig niyo sabihin? Ang pagkatuyo ng katawan ng mga aswang at pagbabalik sa tunay na anyo ng mga pusa kanina ay palatandaan ng taglay na kapangyarihan ng mutya ng palaspas. Pag-aari ng kulay pulang duwende ang mutya na yan. Huwag ka mag-alala. Kapwa albularyo lamang natin ang nakakaalam tungkol sa kapangyarihan na yan. Ngunit mag-iingat ka pa rin dahil kapag nahawakan niya ng ibang tao, lalo na ng mga aswang, mawawalan niya ng bisa. Teka, paano niyo nalaman ang tungkol sa kapangyarihan ng mutya? Dahil isa rin akong albularyo na may taglay na kakayahang kagaya mo. At sa palagay ko, iisa lang ang pinanggalingan natin. Iisang tao lang ang ating naging guro. Walang iba, kundi si Tatay Damian. Hindi po ako makapaniwalang kayo ay mag-aaral ni Lolo Damian. Higit pa ron ang kaugnayan ko sa ating guro. Hala, sige na. Magpahinga ka na. Babantayan kita. Kailangan mong bumawi ng lakas. Teka, maiba nga pala ako ng usapan. Paano kayo nakarating sa lugar na ito? Gawa po ni Nolan. Sinamahan niya akong hanapin ang mutya ng palaspas. Hinabol lang kami ng 2 uri ng aswang. Kaya kami napadpad sa lugar na to. Gaano mo nakatagal kakilala si Nolan? Matagal na po, Mang Hiner. Bakit po? Wala naman. Nagtataka lang ako kung bakit napadpad kayo sa lugar na to. Samantalang bantay sarado to ng mga aswang. May tiwala po kay Nolan, Mang Hiner. At ilang beses na siyang nasaktan.
at iniligtas ang buhay ko. Baka nga. Baka nagkakamali lamang ako. Ako kasi, kaya ako napadpad sa lugar na to dahil sa matalik kong kaibigan. Hindi ko alam na kapatid pala siya ni Castor. Sinadya nilang kunin ang loob ko para kunin ang serbisyo ko. Ilang beses din akong pinag-agawan ng dalawang lahi ng aswang hanggang sa tumagal na ako sa poder ni Castor. Pero, hindi po ganong klaseng kaibigan si Nolan. Hindi po siya traidor. Sana nga. Isang malalim na buntong hininga ang narinig ko mula kay Mang Hiner. Maya-maya pa ay nakaramdam na ako ng antok. Napanatag ang aking loob dahil alam kong nasa tabi ko si Mang Hiner. Pagsapit ng gabi ay naalimpungatan ako sa malakas na sigaw ni Mang Hiner. Bitiwan niyo ako! Anong gagawin niyo sa akin? Naramdaman ko rin ang mga kamay na humawak si tigkabilaan kong braso at pagmulat ko ng aking mga mata. Tumambad sa aking paningin si Lolo Inok. Sa pilitan nila akong itinayo at iniharap sa matanda. Anong kailangan niyo sa akin? Anong gagawin niyo? Gusto ko magtapat ka sa akin. Anong ginawa mo sa mga tauhan ko? Wala ka bang ginamit sa kanila na kakaiba? Kagaya ng ginawa mo sa mga tauhan ni Castor? Wala. Wala akong ginawa sa mga alagad nyo. Paano mo pinatay ang mga tauhan ni Castor? Wala akong ginawa sa kanila. Maliban sa ginamit ko sandata. Huwag niyong saktan si Raul. Ako ang dahilan kung bakit sila namatay. Nabaling ang atensyon ni Lolo Inok kay Mang Hiner. Hindi ako naniniwalang magagawa mong patayin ang mga tauhan ko, Castor. Matagal na kitang biyag. Kaya bakit ngayon mo lang naisip ang bagay na yon? Naniniwala ako na si Raul ang dahilan kung bakit natalo ang mga aswang na kiwig. Nagkakamali ka. Ako talaga may gawa nun sa kanila. Nilagyan ko ng laso ng kanilang pagkain. Kaya lang hina sila at madali silang napatay ni Raul. Pinaglololoko mo ba ako, ha? Biglang sinakal ni Lolo Inok si Mang Hiner. Nakita ko ang pag-angat ng paa nito sa sahig. Wag! Wag, tama na! Wag niyo siya sasaktan! Ginawa ko naman po ang ipinag-uutos niyo, ha? Bakit kailangan niyo pa malaman kung paano ko napabagsak ang mga aswang na kiwig? Dahil maaari mo yung magamit laban sa amin. At gagawin ko ang lahat para mapilitan kang umamin. Teka. Anong gagawin niyo? Pahihirapan ko sa harapan mo, Sinner. Kasama si Nolan. Hala, sige. Dalhin sila sa gitna ng bulwagan ng aking tribo. Doon sila pahirapan. Teka, sandali. Wag niyong gawin sa akin to, maawa na kayo. Nakasalalay ang buhay ninyo sa sagot ni Raul. Tumingin sa akin si Mang Hiner habang umiiling. Ang ibig sabihin nun, kahit na anong mangyari, ay hindi ko sasabihin ang tungkol sa aking mutya. Kinaladkad kami papunta sa gitna ng tribo, kung saan ay doon nila madalas na isinasagawa ang pagpapahirap sa kanilang nagiging biyag. Nadatnan namin si Nolan na nakaupo sa bangko habang nakagapos. Wala siyang damit pang itaas. Ganon din ang ginawa nila kay Mang Hiner. Tinanggalan nila ng damit si Mang Hiner, saka itinali sa bangko sa tabi ni Nolan. Panoorin mo kung paano ko sila pahihirapan. Hanggat hindi ka umaamin, hindi rin sila titigilan ng hagupit ng latigo sa kanilang likod. Wag! Nakikiusap ako sa inyo. Huwag niyo silang sasaktan. Wala talaga silang alam. Wala talaga akong ginamit na panglaban sa mga aswang na kiwig. Sinungaling ka. Sige! Parusahan ang kanyang mga kasama. Unang hinagupit ng latigo sa likod si Mang Hiner at napasigaw siya sa labis na sakit. Ako naman ay para nang mababaliw dahil sa pag-aalala sa aking mga kasama.
Tol, sige na, sabihin mo na. Nakita ko, di ba? Nakita ko nagbago ang anyo ng mga kalaban mo. Nang magbanggit ka ng orasyon, sige na, Tol. Umamin ka na. Ayoko pang mamatay, Tol. Marami pa akong pangarap. Wag, Raul. Kapag nalaman nila kung ano yung papatayin ka rin nila. Dahil magiging banta ka sa lahi nila. Kung ganon, totoong may itinatago nga kayo sa akin. Sige, dagdagan ng pagpapahirap sa kanila. Akma na sanang hahagupin ng latigo si Mang Hiner. Sumigaw ako. Pagkatapos ay tinitigan ko si Lolo Inok. Tama na yan! Tama na! Kung gusto nyo malaman kung ano ang ginamit ko sa mga aswang nakiwig, pagmasdan nyo ang gagawin ko! Tuluyang ko nang inilabas ang mutya ng palaspas. Iwinasiwas ko yun sa ere at lumikha yun ng malakas na liwanag. Nagdulot din yun ng kakaibang ingay na tanging ang mga asbo lamang ang nakakarinig. Lahat sila ay namilipit dahil sa labis na sakit ng kanilang mga tenga. Ang hindi ko lang maintindihan kung bakit pati si Nolan ay napayuko. Tinakluban niya ng palad ang kanyang tenga habang nakalaylay ang tali sa kanyang kamay. At hindi totoong nakagapos ito. Nolan? Anong ibig sabihin nito, ha? Tumayo ka na dyan, Nolan! Para ka siraulo! Hindi mo ba napapansin na nasa kaibigan mo na palambod ka ng pataspas? Inutil ka talaga! Kahit kailan, palpak ang plano mo! Nolan? Ikaw? Isa ka ring aswang! Traidor ka, hayop ka! Niloko mo ako! Pasensya ka na, Raul. Pero hindi ko kayang talikuran ang kalahi ko para lamang sa'yo. Kalaban siya, Raul. Una pa lang, nagkaroon na ako ng hinala sa kanya. Sige na, ituloy mo na ang paglikha ng tunog mula sa daon ng palaspas para mapilitan sila magpalit ng anyo. Saka mo gawin sa kanila ang ginawa mo sa mga tauhan ni Castor. Sige na! Dahil sa narinig ni Nolan at Lolo Inok sa sinabi ni Mang Hiner, nag-agawan sila sa paglapit sa akin. Ngunit agad kong naiwasan ang tangka nilang paghawak sa mutya ng palaspas. Iwinasiwas ko ang palaspas sa ere at napayuko ang mga ito dahil sa labis na sakit ng tenga. Kasabay ng malakas kong pag-usal ng orasyon, tuluyang nagpalit ng anyo ang mga ito bilang aswang asbo. Hindi ako makapapayag na matalo mo ang aming lahi! Yun ay kung makakaligtas pa ba kayo sa gagawin ko. Nakalimutan mo na ba? May nilagay din akong marka sa batok mo dahil naging pasyente kita. Kaya sa gagawin ko to, ito na ang magiging katapusan mo! Malakas kong sinambit ang orasyon, kasabay ng pagwasiwas ko ng mutya ng palaspas sa ere. Napaluhod sa lupa ang asbo na si Lolo Inok. Sumuka siya ng kulay itim na likido at mula sa kanyang katawan, lumabas ang usok. Pumasok yon sa aking mutya hanggang sa naging ordinaryong aso si Lolo Inok. Nilapitan ko siya at itinarak ko sa kanya ang dulo ng kawayan hanggang sa tumigas ang kanyang katawan na para bang kahoy. Binawian siya ng buhay sa harapan mismo ni Nolan. Hindi! Hindi! Inatake ako ng kagat ni Nolan. Ngunit naiwasan ko yon. Pagkatapos ay gumanti ako ng palo ng kawayan sa kanyang ulo. Bumagsak siya sa lupa ng pasadsad. Kaya naman, nagkaroon ako ng pagkakataon para kalagan ng tali si Mang Hiner. Saka ko napansin ang malaki niyang balat sa pusod. Hindi ko lang matandaan kung saan ko yun nakita. Raul! Sa likod mo! Sa paglingon ko sa aking likuran, dalawang asbo ang sinubukang atakihin ako. Ngunit naiwasan ko sila at gumanti ng tag-isang saksak sa kanilang tiyan. Bumagsak sila sa lupa at nanigas ang kanilang katawan hanggang sa sila ay bawian ng buhay.
Ang mga naging pasyente ko naman ay sabay-sabay na umatake sa akin, pero bigla silang nanghina. Nang higupin ng mutya ng palaspas ang kanilang kapangyarihan, naging ordinaryong aso sila. Nabahag ang buntot dahil sa takot. Maya-maya pa, si Nolan naman ang sumugod sa akin. Sinalubong ko siya ng saksak sa kanyang tiyan. Para sa kaibigan traidor na kagaya mo, hindi kita mapapatawad. Wala akong kaalam-alam na nahulog na pala ako sa patibong mo. Magbabayad ka. Pinatay mo ang lolo ko. Kung ganun, totoo mo palang lolo si Lolo Inok. Ikaw ang pumatay sa anak ni Mang Castor. At ikaw ang dahilan kung bakit nagkaroon ng away sa pagitan ng inyong lahi. Hayop ka. Nararapat lamang napatayin ka na! Mas ibinaon ko pa ang kawayan sa kanyang tiyan. Nagkikikisay ang kanyang katawan. At sa pagkakataong yun, ginamit ko sa kanya ang orasyon at mutya ng palaspas. Hinigop nito ang kapangyarihan ni Nolan para hindi na siya makapagpalit ng anyo. Binunot ko ang kawayan sa kanyang tiyan at muli kong itinarak sa kanyang dibdib at ipinagdiinan yun ng gusto. Sumuka siya ng dugo. Natuyo ang kanyang katawan hanggang sa mamatay siya. Pagkatapos nun, ay nilapitan ko si Mang Hiner. Mang Hiner, ayos lang po ba kayo? Oo, Raul. Salamat at iniligtas mo ko. Ipinagmamalaki kita. Mahusay ang ginawa mo, anak ko. Natigilan ako dahil sa sinabing yun ni Mang Hiner. Saka ko napatitig sa balat na nasa puso niya. Bigla akong naluwa nang maalala ang markang yun. Saka ako napatitig sa muka ni Mang Hiner. Naaalala ko na po ang markang yan. Yan ang madalas kong nakikita sa puso ni tatay. Sa tuwing tinuturuan niya akong gumawa ng marka sa batok nang nagiging pasyente niya. Dahil ako ang iyong ama na dinukot ng pangkat ng mga aswang na kiwig. Kinuha nila ako para gamitin sa kanilang pangkat. Ang orasyon ay itinuro sa iyo ni Tatay Damian na aking ama. Siyang naging guro natin sa panggagamot. Patawarin mo ko, anak. Hindi agad ako nagpakilala sa iyo. Tay, ikaw na po ba talaga yan? Ikaw ba talaga ang tatay ko? Oo, anak. Pareho tayong nakulong sa pugad ng mga aswang. At ngayon, tinalo mo silang lahat dahil sa kakayahang namana mo sa amin ni tatay. Nakalaya tayo, anak. Kaya't ipinagmamalaki kita. Mahusay ang ginawa mo. Nilinga ko sa paligid ng aking paningin. Nakita ko ang mga ordinaryong aso. Takot na takot sila sa akin habang bahag ang kanilang buntot. Wala na silang kakayahan na magpalit ng anyo bilang aswang na asbo, anak. Dahil hinigop ng mutya mo ang kakayahan nila. Maigpit kong niyakap si tatay. Hindi ako makapaniwalang matatagpuan ko ang aking ama sa pugad ng aswang. Tay, ano po bang meron sa markang itinuro niyo sa akin? Bakit ganun po yung kalakas? Yun na yan nagsisilbing tatak ng pagsuko ng mga aswang. Kapag may simbolo sila sa batok, gamit ang uling na inilagaan ng orasyon, mapipilitan silang isuko ang kanilang kakayan at magbalik sa pagiging ordinaryong hayop. Si tatay ang nakatuklas sa ganong kakayahan dahil batid niya ang panganib natin ng dalawang lahi ng mga aswang. Naiintindihan ko na po, tay. Kaya pala palagi magkasama ang marka at ang katas ng sambong sa mga bagay na itinuro niyo sa akin nun. Tama ka, anak. At natutuwa ako na pagtagumpayan mo ang laban na ito. Halika na, umuwi na tayo sa dati nating tirahan. Inakbayan ako ni tatay nang lumabas kami ng tribo ng mga aswang na asbo. Natutunan ko na hindi lahat ng kaibigan ay mapagkakatiwalaan. Kung minsan, sila pa pala ang magpapahamak sa'yo. Nagtiwala ako kay Nolan. Kaya naman, nahulog ako sa kanyang patibong. Nalaman ko rin na sinadya ni Nolan
nadalin ako sa lugar na yon upang makuha ko bilang albularyo ng kanilang lahi. Pagkalipas ng maraming taon, nanatili na lamang naalaala sa akin ang pugad ng aswang at muling bumalik na sa katahimikan ang baryo namin. Hanggang dito na lamang po ang aking istorya at maraming salamat po sa pagpili nito upang i-upload sa inyong YouTube channel. Mabuhay po kayo at pagpalain ng Diyos na may kapal.